Kabanata 471. Sa oras na iyon, kung ang pinuno ng pamilyang Zhao, si Zhao Zetian, ay nagbigay ng mapa, hindi magkakaroon ng napakaraming bagay. Muli niyang nilinggan ang medyo may edad na at ngumisi. Masyado nang lumayo ang Divine Fangang. Kung hindi sinuportahan ng ating Zhao ancestor ang iyong Divine Fangang, matagal nang nawasak ang Divine Fangang mo. Ngayon ikaw ay walang utang na loob. Umungol ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngunit sa pagsasalita niya, tumalsik siya ng dugo. Halatang nasugatan siya ng husto. Napakaraming kalokohan. Maraming taon na ang lumipas. Sa pagkakataong ito, hanggat makuha mo ang iyong master, masunuring ibibigay ni Zhao Zetian ang bagay sa kanyang kamay. Mga kapatid, patayin mo siya. How dare you? Sa isang dagandong, itinaas ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang mahabang espada at sinubukang lumaban. Ang iba pang apat na tao ay umungal at patuloy na nagpapakita ng kanilang mga kakaibang kakayahan. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang kalisya. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ang mga miyembro ng Divine Fangang ay pawang may hawak na mga bakal na tagahanga at nagpapatayan. Ang mga taong iyon ay hindi sapat na malakas, at ngayon ang pinakamakapangyarihang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Zhao ay malubhang nasugatan. Sa isang iglap, siya ay napatay at nagdure ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Tito Zhao. Nang makitang pinalipad si Uncle Zhao, hindi maiwasan ng binata na magmukhang malungkot at galit, at puno ng puot ang kanyang mga mata. Hoy! How dare you stare at me? Parang dapat turuan kita ng leksyon. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang Divine Fangang natin. Habang nagsasalita siya, talagang itinaas ng isang miyembro ng Divine Fangang ang Iron Fan sa kanyang kamay at marahas na inatake ang mga mata ng binata. Kung tamaan man siya ay tiyak na hindi maliligtas ang isang mata ng binata. Young Lord. Si Tio Zhao at ang iba ay hindi napigil ang mapasigaw sa kalungkutan at galit, ngunit hindi sila makalaban at hindi makabangon. Malapit nang basagin ng malakas na hangin ang mga mata ng binata. Buzz! Isang kidlat ang biglang lumitaw sa oras na ito. Ang kidlat ay napakatalim na ito ay ilang metro ang haba. Mabilis itong tumakbo patungo sa umaatake. Puff! Bagamat kapansin-pansing nagbago ang mukha ng lalaki, at mabilis na kumikislap ang kanyang anyo, sinubukan niyang umiwas, ngunit ang bilis ng kidlat ay kumalat na sinamahan pa ng tunog ng pagpunit. Agad na nahati ang katawan niya sa dalawa. Sino ta? Ang biglaang pag-atake na ito ay agad na nagpabulalas ng lahat sa Divine Fangang. Young Master, okay ka lang ba? Sa oras na ito, nagmamadaling hinawakan ni Uncle Zhao ang binata sa kanyang mga bisig, at ang iba pa sa mga tao ay bahagya ng nagbabantay sa paligid, na may pananabik sa kanilang mga mukha. Sa dagandong ng Divine Fangang, isang tao din ang lumutang pababa. Nakasuot siya ng itim na battle robe at kalmado ang mukha. Mukha siyang 16 na or 17 years old pa lang. Siya ay maislan at gwapo, at walang makapagsasabi kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay malinaw at malalim, tulad ng dalawang bituin. Ang lalaking ito ay si Zephyr na lumabas sa disyerto ng kamatayan. We're from the Divine Fangang. We're here to deal with private affairs. Sino ka? Pagtingin kay Zephyr, halatang takot ang mga miyembro ng Divine Fangang. Sa partikular, napatay ng kidlat na iyon ang isa sa kanilang mga miyembro ng gang sa isang iglap. Ang ganitong paraan ay lalo silang natakot. Oh, isang dumadaan. Napatingin si Zephyr sa mga tao sa paligid at saka itinoon ang atensyon sa binata. Naglakas loob din ang isang dumadaan na disiplinahin ang mga miyembro ng Divine Fan Clan. Magwala ka ngayon, o hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Nang makitang napakabata pa ni Zephyr, agad na umungal ang isang miyembro ng gang ng Divine Fangang. Kabanata 472. Gayunpaman, ang mga salita ng taong ito ay naging dahilan upang ang mga miyembro ng Divine Fangang na naruroon ay hindi maiwasang sampin siya sa pagiging tulala. Bagamat mukhang bata si Zephyr,
Halatang pambihira ang kanyang lakas matapos na patayin ang isa sa mga miyembro ng gang sa isang galaw, lalo na ang kanyang walang pakialam na ugali. Halatang hindi niya sineryoso ang mga ito. Hindi niya akalain na ang lokong ito ang magpupuyos sa kanya. Bahagyang itinaas ni Zephyr ang kanyang kilay at sinabing may mahinang ngiti. Talaga? Paano kung hindi ako lumabas? Patayin mo siya. Sa oras na ito, hindi na sila maaaring maging mapayapa. Biglang umungal ang pinakamalapit na tao kay Zephyr. Patayin. Habang nagsasalita siya, ang lahat ay nagsimulang umungol ng sabay-sabay. Ang Iron Fan ng kabilang partido ay parang isang mapanlinlang na makamandag na ahas, at ang tunay na enerhiya nito ay naglalaman ng isang uri ng malamig na aura. Patuloy itong naglalabas ng nakakatakot na aura. Boom! Sa pagharap sa kanyang kalaban, hindi man lang ipinakita ni Zephyr Khan ang kanyang sword technique. Ang Earth Shatterer ay biglang lumabas. Ang suntok na ito ay hindi man lang nagpakawala ng kahit katiting na fist focus. Sa isang kisap mata, napabuga ito ng hangin. Sa isang kaluskos, dumiretso ito patungo sa Divine Fan Gang. Ang mga mukha ng mga miyembro ng Divine Fan Gang ay kapansin-pansing nagbago, at ang kanilang mga mata ay halos kasing talas ng mga karayom. Naramdaman nila na ang suntok ni Zephyr Khan ay tila naglalaman ng 10,000 uri ng energy power, na sumabog na parang isang banal na bundok. Dahil sa sobrang bangis na energy power, naging imposible para sa kanya na makaiwas. Boom! Kumikislap ang itim na liwanag. Sa pagpapakita ng marahas na pamamaraan ng kamao, ang bakal na pamaypay ng kalaban ay agad na naging hindi mabilang na piraso. Hindi lamang iyon, ngunit ang kakilakilabot na lakas ni Zephyr ay direktang kumalat sa kanyang braso kasama ang kanyang bakal na pamaypay. Ang tunog ng mga buto ay patuloy na lumalabas, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Sa hangin, ang dugo sa kanyang bibig ay tumalsik ng desperadong lumabas. Boom! Lumipad pa atras ang katawan ng kanyang kalaban at bumagsak sa lupa. Tapos, bumagsak siya sa lupa habang kumikibot. Sa lakas ng kanyang kalaban, maaaring patayin siya ni Zephyr sa loob ng ilang segundo nang hindi man lang gumamit ng sariling sword technique o fist focus. Agility. Levi 3. Sa ganitong uri ng lakas, nagagawa niyang isekil ang kanyang kalaban nang hindi man lang gumamit ng kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon. Bahagyang napaatras si Zephyr at palihim na napabuntong hininga. Damn it, sabay tayong lumaban. Matapos makita kung gaano kalakas si Zephyr Khan, isang miyembro ng Divine Fan Gang ang biglang nagdilim sa kanyang mukha at sumigaw ng malakas. Itakda ang Porma Sion Divine Fan Demon Subduong Formation. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga tao. Ang natitirang 7 o 8 tao ay mabilis na humawak sa mga bakal na bentilador at bumuo ng kakaibang Porma Sion, mabilis na nakapalibot kay Zephyr. Biglang, isang kakaibang pagbabago ang nabuo sa paligid ni Zephyr. Anong kakaibang Porma Sion? Naramdaman ang kakaibang pagbabago bago sa kawalan, bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Ang tinatawag na Demon Subduong Divine Fan Formation ay may ilang mga trick, ngunit walang pakialam si Zephyr. Nakatayo doon, ang Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bahagyang kumurap, ngunit naunawaan na niya ang pagsabog ng Porma Sion mula sa pagbabago-bago ng nakapalibot na asensya ng mundo. Sa kanila, ang pinakamalakas na martial artist ay nasa Levi 4 na agility realm lamang. Patayin. Sa isang dagandong. Ang grupong ito ng mga miyembro ng Divine Fan Gang ay sumambulat ng may momentum at sumugod kay Zephyr sa isang iglap. Biglang, ang tunay na enerhiya ay nasa lahat ng dako at siksik na pinagsama. Sa kawalan, ang siksik na tunay na enerhiya ay pinagsama sa isang malaking fan na marahas na pinigilan si Zephyr. Kabanata 473. Boom! Si Zephyr ay nakatayo roon nang hindi umiiwas. Tinamaan siya ng malakas ng Divine Fan. Magaling! Ang lalaking ito ay nililigawan si kamatayan. Sa Demon Subduong Divine Fan Formation na ito, ang gravity ay napigilan, at ang kanyang katawan ay hindi na makayanan. Hindi man lang siya makagalaw. This guy is doomed. Oo, nililigawan ng lalaking ito si kamatayan. Sa alikabok,
Isang grupo ng mga tao mula sa Divine Fan Gang ang tumingin sa kinaroroonan ni Zephyr na may kagalakan at patuloy na sumisigaw. Kung ikukumpara sa mga miyembro ng Divine Fan Gang, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Zhao ay hindi maiwasang magbago. Ngunit sa oras na ito, isang tamad na boses ang dahan-daang nagmula sa alikabok. Nako, hindi sapat ang lakas na ito. Ano? Buhay pa siya. Damn it, atake. Ang mga miyembro ng Divine Fan Gang ay natigilan sa una, pagkatapos ay sumigaw sila ng baliw at sinubukang umatake muli. Boom! Isang malaking puwersa ang mabilis na lumipad mula sa alikabok. Bumuo ito ng kamao na ilang metro ang haba at parang burol. Saan man siya pumunta, maraming tao mula sa Divine Fan Gang ang nadurog nitong malaburol na kamao. Minsan pa, muntik na silang mapatay. Bang! Matapos patayin ni Zephyr ang huling tao, dahan-daang kumalat ang alikabok sa paligid. Nakatayo roon si Zephyr, ang kanyang robe ay kumikislap. Hindi man lang siya mukhang nasaktan, na para bang hindi siya kinubkob ng karamihan. Ang Divine Fan Demon Subduong formation na ito ay may kapangyarihan. Matapos bahagyang iunat ang kanyang mga kalamnan at buto, si Zephyr ay lihim na napabuntong hininga. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng kapangyarihan ang tinatawag na Divine Fan Gang, sigurado siyang hindi ito masyadong malakas. Gayunpaman, medyo interesado siya sa porma sayon. Ngayon pa lang, umasa si Zephyr sa kanyang pisikal na lakas para lumaban. Gayunpaman, konting kirot lang ang naramdaman niya sa kanyang katawan. Sa mga araw na ito, sa disyerto ng kamatayan, unti-unting lumilitaw ang mga benepisyo ng pagtempere sa katawan gamit ang lakas ng buhangin at hangin. Salamat sa pagligtas sa akin. Nang makitang ang grupong ito ng mga kakilakilabot na miyembro ng Divine Fan Gang ay madaling napatay ni Zephyr, ang mga tao ng Zhao family ay natigilan saglit. Maya-maya, nag-react muna si Uncle Zhao at nagpasalamat kay Zephyr. Dumaan lang ako. Kinawian ni Zephyr ang kanyang kamay at sinabing, "Benefactor, pupunta ka ba sa Moonwhite City?" Nakatingin kay Zephyr, nagtanong si Uncle Zhao. "Oo, hindi masama. Nadaanan ko lang itong malaking Desert of Death at nagkataong nakarating ako sa Moonwhite City na ito." Tumanggo si Zephyr at sinabing, "Dumaan sa disyerto ng kamatayan." Dahil sa ilang salita ni Zephyr, biglang nagbago ang mukha ni Uncle Zhao. Malinaw na naunawaan ng lahat kung gaano kakilakilabot ang disyerto ng kamatayan. Gayunpaman, hindi nila inasahan na ang mukhang mahinang binata sa harapan nila ay maaaring puwersahang makaalis sa Desert of Death na ito. Nagdulot ito ng lalong pagkagulat ni Uncle Zhao sa lakas ni Zephyr. Gayunpaman, sa kakilakilabot na ito, nagkaroon ng kakaibang sorpresa. "Benefactor, kami ay mula sa Zhao pamilya sa Moonwhite City, at ako ang supervisor ng Zhao family. Benefactor, kung hindi ka tatutol, mangyaring hayaan ang aming Zhao family na maging host." May bakas ng pag-asa sa boses ni Uncle Zhao. Bagamat malabo na nahulaan ni Zephyr kung ano ang iniisip ng kabilang partido, sa oras na ito ang unang beses niyang pumunta sa Moonwhite City, kaya kailangan din niyang malaman kung ano ang iniisip niya. Kaya hindi na siya tumutol at tumanggo. "Sige, salamat sa tulong mo." Kabanata 474. Totoo na alam ni Zephyr ang tungkol sa lungsod, ngunit ito ay mas kamangha-manghang at maunlad kaysa sa kanyang nalalaman. Sa unang tingin, maraming martial artists sa lungsod na ito. Sa Starlight kung saan nakatira si Zephyr, walang gaanong mga eksperto na maaaring magkaroon ng agility, iilan lamang ang mga pamilya. Gayunpaman, kahit na ang mga eksperto ng agility ay hindi makikita sa lahat ng dako sa Moonwhite City, marami sa kanila. "Kuya Kan, ito ba ang unang beses mong pumunta sa ating Moonwhite City?" Isang malambing na binata ang tumingin kay Zephyr at sinabing may paghanga sa kanyang mga mata. "Oo, lalabas ako para sa trial test. This time, nagkataon akong dumating sa Moonwhite City." Tumanggo si Zephyr. Sa daan, ang binata na nagngangalang Zhao Fang ay nagtanong sa kanya ng maraming tanong. Gayunpaman, may magandang impresyon si Zephyr kay Zhao Fang, kaya hindi siya naiinip.
Ang ating Moon White City ay maraming mga kawili-wiling bagay. Sa oras na iyon, maaaring tumira si Brother Khan sa ating bahay ng 2 araw pa. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Mabuti naman. Tumanggo si Zephyr. Sa kabilang banda, natuwa si Tio Zhao nang marinig ang sagot ni Zephyr. Noong nakaraan, ang Zhao family ay isang malaking pamilya sa Moon White City at may ganap na kapangyarihan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ito ay tumanggi. Hindi na ito kasing unlad ng dati. Kung may magpapakitang master, ito ay isang magandang bagay para sa Zhao family. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na inimbitahan ni Uncle Zhao si Zephyr. Matapos makapasok sa lungsod, wala pang 15 minuto ay nakarating sila sa isang malaking mansyon. Bagamat medyo luma na ang mansyon na ito, mayroon itong kakaibang momentum. Makikita na ang Zhao family ay hindi mahina noon. Sa harap ng mansyon ay nakatayo ang isang grupo ng mga tao, naghihintay na balisa. Bagamat nasa katanghaliang gulang na ang pinuno, makikita sa kanyang kakisigan na siya ay talagang matikas na bata noong siya ay bata pa. Matapos makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mabilis na lumabas ng karwahe si Zhao Feng at sumigaw ng may pagtataka. Tatay! Ang nasa katanghaliang lalaki ay halatang si Zhao Zetian, ang pinuno ng Zhao family. Matapos makita si Zhao Feng, nagpakita rin siya ng bakas ng pananabik sa kanyang mukha, ngunit nagpanggap pa rin siyang seryoso at mabangis na sinabi. Zhao Feng, sino ang nagtanong sa iyo na lumabas ng kusa? Ang Divine Fan Gang ay tumitingin sa ating Zhao family. Napakadelikado para sa iyo na lumabas kung gusto mo. Pagkatapos ng isang aralin, si Zephyr at ang iba pa ay bumaba din sa karwahe. Matapos makita si Zephyr, biglang yumuko si Zhao Zetian kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, salamat sa tulong ng aking benefactor, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Malinaw, isang tao mula sa Zhao family ang nakabalik ng maaga para sabihin ito kay Zhao Zetian. Ang pasasalamat sa mukha ni Zhao Zetian ay hindi totoo, lalo na ang kagandahan at katwiran sa mukha ni Zhao Zetian, na naging dahilan upang magkaroon ng magandang impresyon si Zephyr sa kanya. Nagkataon lang. Tadhana lang. Sabi ni Zephyr na may mahinang ngiti. Aking benefactor, iniligtas mo ang aking anak at ang mga disipulo ng Zhao family ng nagkataon. Hindi ko masusuklian ang iyong dakilang kabaitan. Pasasalamat na sabi ni Zhao Zetian. Dad, sa loob tayo mag-usap. Sinabi ni Zhao Feng kay Zhao Zetian. Look at my bad memory. Nakatuon lang ako sa pagsasalita at nakalimutan kong nakatayo pa pala ang sarap ko sa labas. My benefactor, please. Biglang nag-react si Zhao Zetian at nagmamadaling sinabing magalang kay Zephyr. Kabanata 475. Sabay na tayo. Ikinaway ni Zephyr ang kanyang kamay na nakangiti. Matapos makapasok sa Zhao family, alam ni Zephyr na tama ang kanyang paghatol. Napakalakas ng Zhao family noon, lalo na ang disenyo sa loob ng mansion, na masasabing first rate. Sa partikular, marami pang ang mga spiritual na gamot sa mansyon. Bagaman ang mga elixir na ito ay hindi sapat na mature at ito ay aabutin ng 30 o 40 taon bago sila maging mature, maaari itong isipin na pagkatapos ng 30 o 40 taon, ang mga elixir na ito ay sapat na upang kumita ng isang kapalaran. Talagang pinag-isipan ng pamilya Zhao ang pagdating ni Zephyr. Matapos mag-usap ng kalahating araw, tumira si Zephyr sa isang hiwalay na bakuran. Medyo tahimik ang gilid na bakuran na ito. Nitong mga nakaraang araw, nagsasanay ito sa Desert of Death. Matapos makapasok sa kwarto at maligo, umupo si Zephyr na naka-cross-legged sa kama at dahan-daang nilalanghap at ibinuga ang totoong lakas. Pagkatapos ng isang round ng paglilinang, nadama ni Zephyr na ang kanyang tunay na enerhiya ay nagiging mas aktibo sa oras na ito. Ang tunay na enerhiya ay umaagos tulad ng umaagos na tubig, makinis sa sukdulan. At ito ay dulot din ng malaking paglaki at pagbabago ng tunay na enerhiya pagkatapos ng pagsubok sa disyerto. Habang dumadaloy ang tunay na enerhiya, malinaw na naramdaman ni Zephyr na tila may kakaibang pagbabago na dumadaloy sa kanyang katawan.
Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay hindi maihahambing na nakatago at mahirap matukoy. Kung hindi dahil ang espiritual na lakas ni Zephyr ay walang kapantay na kapangyarihan at kayang makita ang lahat, malamang na ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang maramdaman ito. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay lubhang malihim, nagdadala ng isang uri ng presyon, isang uri ng pagsabog. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Mula nang maabot niya ang ikalimang antas ng Agility Realm, naramdaman na niya ang pagbabago-bagong ito, ngunit ito ay parang isang panla na kalalabas lang mula sa lupa. Kahit na ito ay umiiral, ito ay hindi sapat na malinaw. Bagaman hindi ko alam kung anong uri ng pag-iral ito, nagbibigay ito sa akin ng matinding pakiramdam. Bukod dito, ang pakiramdam na ito ay lubos na katulad noong una akong nakipag-ugnayan sa Heavenly Thunder Spear. Hindi kaya ang Ancient Draconic Way na ito ay malapit ng makagawa ng iba pang makapangyarihang kakayahan. Habang nag-iisip, naramdaman ni Zephyr na napaka-posible. Boom! Napaisip siya. Biglang tumunog ang malakas na kalabog. Ang tunog ng banggaan ay sumabog mula sa manipis na hangin, at sa isang iglap, nagsimulang lumitaw ang mga alon. Maging sa looban kung saan naroon si Zephyr, kitang-kita ang mga bakas. Ang pagbabago-bago ng labanan. Ang pagbabago-bago ng labanan. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Zephyr, at pagkatapos ay kumalat ang isang sinag ng banal na liwanag, mabilis na pinipigilan ang pagbabago-bago, ngunit bahagyang gumalaw ang kanyang mukha. Habang malalim ang iniisip niya, tumayo siya at lumabas. Sa isang parisukat ng pamilya Zhao, isang away ang nagaganap. Ang mga puno ng kalungkutan at galit ay ang mga disipulo ng pamilya Zhao. Sa tapat niya ay isang grupo ng mga tao na nakasuot ng malambot na baluti. Lahat sila ay may hawak na malalaking bakal na fan. Ang mga armas at pananamit ay malinaw na kapareho ng Divine Fan Gang na pinatay ni Zephyr sa kagubatan. Ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay maliwanag. Sa harap ng grupo ng mga tao ay isang binata na nakasuot ng masikip na suit. Pambihirang puti ang kanyang balat, parang babae, ngunit ang ganitong uri ng puti ay naglalabas ng aura ng pambabae, lalo na ang mahaba at singkit niyang mga mata. Ito ay kasing lamig ng isang makamandag na ahas, na nagpapahirap sa mga tao na magustuhan ito. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog. Si Zhao Zetian, ang pinuno ng pamilya Zhao ay sinampal ng isang matandang nakasuot ng kulay abo. Ang palad ay butas ng buto sa bugzo ng malamig na hangin.